Kanina pa ako hindi mapakali. Paulit-ulit kong chinecheck yung cellphone ko. Umaasang may sagot si Chris. Ilang beses ko na siyang tinawagan. Sunod-sunod yung mga text ko. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Kahit isang scene man lang, wala. Unti-unting nanlalamig ang mga palad ko. Nagsimulang makaramdam ako ng matinding kaba. Jess, itinakbo na yata ng boyfriend ko yung pera ko. Anong pera mo? Seryoso ka? Oo, ilang beses ko na siyang tinatawagan, hindi sumasagot. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko na yung perang yun dahil ipambabayad ko sa tuition. Ang nega mo. Bakit naman itatakbo ng boyfriend mo ang pera mo? Baka may pinuntahan lang siya kaya natatagalan. Hindi, Jess eh. Masama yung kutob ko. Alam mo, sa tono mong yan, parang kumbinsido ka talagang kaya niyang gawin yan sa'yo ah. Kasi... Teka, may hindi ka ba sinasabi sa akin, Sab? Kasi dati may pera din akong tinakbo niya ngunit hanggang ngayon, hindi pa din niya binabayaran. Aray, Jess, masakit! Kulang pa yan. Itinago mo sa akin to dahil alam mong pagsasabihan kita, no? Kasi sabi niya ibabalik niya. Aray ang bigat talaga ng kamay mo. Sabi ko na, masama talagang kutob ko sa lalaking yan. Sinabi ko sa'yo dati, di ba, na huwag ka magpapaniwala sa mga lalaki. Kasi baka matulad ng sayo, na iniwan ang nakuha na yung kailangan. Oo. Teka, hoy. Bakit sa akin napuntang usapan ah? Ikaw ang walang pera ngayon ah. Nasaan na kasi si Chris? Bakit di pa rin niya sinasagot yung tawag ko? Itinakbo na ba talaga niya yung pera ko? Takte, 100,000 pesos yun! Magbabato pa sana sa akin si Jess ng salita nang biglang umilaw yung cellphone ko. Nabuhayan ako ng loob. Umaasang si Chris yung tumawag sa akin. Chris, kanina pa kita hinahanap. Nasaan ka na ba? Anak, ako ito. Sorry, Nay. Ano po yun? May problema ba? Wala naman, nangangamusta lang. Nakuha mo na ba ang padala ko? May sobra yung 50,000 pang allowance mo. Po? Pinasobrahan niyo? Ang sakit sa tainga na sigaw mo, Sabrina. Oo, nangutang muna ako. At graduating ka naman na, kaya ayos lang. Nay naman, bakit niyo pinasobrahan? Anong bakit? Noon nga hingi ka ng hingi ng pasobra. Huwag ka mag-alala, mababayaran ko rin yung utang. Kasi, Nay. Ano nak? May problema ba? Kulang bang pinadala ko sa'yo? Sabihin mo lang, pwede naman ako mangutang ulit kay Aling Cora. Hindi po, Nay. Sobra yun sa sobra. Ang kaso, Ang kaso, ano? yung ATM card ko nahulog sa kanal. Sabrina, umayos ka! Biro lang, Nay. Nakuha ko na po. Magbabayad na po ako ng tuition ngayon. Ay, Diyos mio. Aatakihin naman ako sa puso sa pinagsasabi mo, Sabrina. Ay nako, ay siya, magtitinda na muna ako. Mag-iingat ka palagi ha. Huwag kang masyadong magpakapagod. Ayoko maging lola kang tignan sa graduation ko. Ay, ikaw talaga anak. Oo, magpapaganda ako para isipin nila na parang magkapatid lang tayo. Ay siya, sige na. Tatawagan na lang ulit kita. Bye! I love you, Nay. I love you too, anak. Napatango ako. Dinig ko ang buntong hininga ni Jess pero hindi ko magawang tumingin sa kanya. Hindi muna ako nagsalita. Parang nawalan ako ng lakas. Gusto kong sumabog sa galit pero alam kong hindi yun yung solusyon sa problema ko. Anong gagawin mo ngayon? Sabihin mo lang sa akin kung paano ako makakatulong. Jess, yung pera ko 150,000 yun, Jess Lahat na yun sinend ko kay Chris. Siya kasi muna yung inutusan kong mag-cash out dahil busy ako kanina. Napakawalang Hindi makakatulong yung sasabihin mo, Jess. Tumigil ka na. Ay, wala ka bang ibang pwedeng makontak? Yumaman niya. Wag. Ayokong pati si tita maperwisyo namin. May sakit din siya kaya ayokong ako yung maging dahilan para mas talong lumala yung karamdaman niya. Di, saan mo ngayon bala hahanapin si Chris? Hindi ko alam, Jess. Wala akong alam na kaibigan niya. Paano kaya kung pumunta tayo sa paaralan nila at hanapin siya? Samahan mo ko, Jess, please. Oo naman ako pa. Ako mismo sasabunot sa boyfriend mo kapag nakita natin. Nagbantay kami ng masasakyan papunta sa school ni Chris. Ano nga ulit yung course niya at saan nag-aaral? Sa St. Anne College, Lucena. Criminology. Kaya pala red flag. O isa, may sasakyan na halika na. Hinila ko yung kaibigan ko bago pa man niya ipagpatuloy ang sasabihin niya. Habang nasa biyahe, hindi siya tumigil pangangaral sa akin.
Paulit-ulit niyang sinasabi kung paano niya ako sinasabihan noon pa man. Kung paano ko sana naiwasan ang sitwasyon na to. Alam ko namang tama siya. Alam ko rin namang nasasabi niya yon dahil nag-aalala lang siya. Alam mo ba kung nasan si Chris? 1 linggo nang di pumapasok si Chris. 1 linggo? Nung isang araw, naka-uniform pa siya. Ewan, basta hindi na siya pumapasok. Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? Anong kailangan? Hindi mo ba alam na girlfriend siya ng kaklase mo? Jess, okay lang. Huwag na tayong magsimula ng gulo. Ang magaling niyong kaklase, ninakawan. Ano ba? Ang bango ng kamay mo, Sab. Maraming salamat. Aalis na kami. Teka, ayun si Sir Nick. Magkaibigan sila ni Chris. Baka alam niya kung nasan siya. Asan? Asan yung Nick na yan? Nick! Ilabas mo ang kaibigan mo! Dahil sa kanya, maaaring hindi makagraduate ang kaibigan ko! Pasensya na po. Ibang kaibigan yung sinasabi niya. Halika na, Jess. Tama na. Maraming taong nakatingin sa atin. Nakakahiya. Paano natin makukuha ang pera mo? Kailangan natin makausap yung kaibigan niya. Sab, tinutulungan na nga kita, ayaw mo pa. Malay mo, may alam yung Nick na yun kung nasaan si Chris. Walang sinabi sa akin si Chris na may kaibigan siyang nagngangalang Nick eh. Ano naman ngayon? Baka hindi lang niya nakukwento. Baka kasi mali. Nakakahiya. Ay, ibang klase din yung hiya mo Kumukulo ang dugo ko. Kapag pera nawawala, walang hiya-hiya dapat. Gagawa na lang ako ng ibang paraan para maipon ulit yung pera na yun. Paano naman? Isang solusyon lang yung alam ko. Huwag mong sabihin papasok ka sa bar. Hindi ako papayag Aray biro lang. Kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig mo. Okay, fine. Tatahimik na ako. So, anong plano mo? Maghahanap ako ng trabaho. Kahit anong disenteng trabaho. Sis, sigurado kang kaya mo? Saan ka din hahanap ng trabaho na kaya magbigay ng 100,000 na ber? Malay mo, meron akong mahanap. At wala akong choice. Yun na muna yung gagawin ko habang hindi pa nagpapakita si Chris. Kapag talaga nakita ko yung lalaking yun, bibigyan ko siya ng sakit sa katawan. Abay, tama lang. Sabihan mo din ako, nanggigigil din ako sa kanya Kita mo to? Ewan ko, basta ayoko na ulit. Ayokong magmahal sa mga lalaki, mga manggagamit. Tama. Pagkatapos silang kuhanin ng lahat. Okay na, tama na yung drama. Ano ba? Di pa ako tapos Ilang araw na akong naghahanap ng kahit anong trabaho sa iba't ibang website. Yung mga nakikita ko, kinakailangan nakapagtapos na ng college o may karanasan na sa trabaho. Ni-isa wala ako noon. Unti-unti na akong nawawala ng pag-asa. Naiiyak akong napatingin sa laptop ko. Malapit na ang deadline ng tuition namin. Kailangan ko nang makabuo ng 100,000 pesos. Jess, wala pa akong mahanap na trabaho na nag-o-offer ng sweldo na sasapat sa tuition ko. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Wala mag-o-offer ng trabaho na ganun kalaki ang sweldo agad. Paano na to? Jess, iniisip ko, pwede na akong mangutang muna sa'yo. Pwede naman, pero half lang ang maipapautang ko. Alam mo din naman ang sitwasyon ko, di ba? Talaga? You're the best, Jess. Napakaganda mo talaga. Wow, nagiging genuine lang kapag perang pinag-uusapan. Teka, may hiring dito. 50,000 per month. Talaga? Anong trabaho yan? Baka kinakailangan ng mataas sa propesyon. Hindi. Pagiging babysitter lang yung trabaho ko. Babysitter? As in, 50,000? Oo, mag-a-apply na agad ako. Bahala na kung anong naghihintay sa akin doon. Hindi ba suspicious? Masyadong malaki yung sweldo para sa trabahong yan. Wala na akong panahon para maging nega, Jess. At saka familiar sa akin yung address nila. Ito yung lugar kung saan naninirahan yung mga mayayaman. Kaya panigurado legit yan. Mukha nga, pero sabihan mo lang ako Palagi mong i-turn na ng location mo. Oo, salamat. Thank you, Lord. Pinaghandaan ko ang paparating na interview day. Malaki ang tiwala ko sa sarili ko na makakapasa ako. Dahil noong nasa probinsya pa ako yung palaging nag-aalaga sa mga kapatid ko. Lumipas ang 2 araw, dumating na ang araw na hinihintay ko. Sabik akong bumangon at nag-ayos. Maaga akong umalis para hindi malate sa interview. Pagdating ko sa address na ibinigay, napahinto ako sa harap ng gate. At halos lumuwa yung mata ko sa pagkamangha. Isang napakalaking estruktura ang nakatayo sa harapan ko. Hindi lang basta malaki. Parang hindi ito pangkaraniwang bahay. Mansyon to.
Magandang umaga, Iha. Ikaw ba si Sabrina? Isang ginang ang sumalubong sa akin. Maamo ang kanyang mukha. May halong kabaitan at tiyaga sa bawat guhit ng kanyang ekspresyon. Sa kabila ng yaman na halatang bumabalot sa lugar na to, napakasimple ng kanyang tindig at pananamit. Walang anumang palamuti o kaartehan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Magandang umaga po. Opo, ako nga po yun. Ikaw yung inaasahan aplikante ngayon. Opo, nandyan po ba yung may-ari? Nakakamangha naman po yung mansyon nila. Bilang isa sa mga katulong, nahihirapan ka bang maglinis? Napakalawak eh. Mukhang napakasigla ng enerhiya mo ngayon, Iha. Ako nga pala si Mrs. Lolit de Castro. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Lolit. Teka, pamilyar yung pangalan nyo. Lolit. I'm sorry, Ma'am Lolit. Hindi ko po sinasadya na mapagkamalan kayong katulong. Sa tanang buhay ko, ikaw lang ang nagpatawa sa akin ng ganito. I'm sorry, Madam. Hindi na po mauulit. Napakasimple po kasi yung manamit. Hindi naman po yung simple na pang mahirap tingnan. Madam, paumanhin po. Ayos lang, Iha. Halika na, pumasok ka na. Sinundan ko siya papasok. Hindi ko alam yung gagawin. Parang gusto ko na lamang magpalamon sa lupa. Nilibot ko ng tingin ang loob ng mansyon. Wala akong nakikitang ibang tao maliban sa kanya. Madam, bakit po parang wala akong ibang nakikitang ibang katulong? Nakakapagtaka lang po. Sa ganito kalaking bahay, usually maraming katulong para mapanatili ang linis at ayos ng paligid. Tuwing gabi lamang sila nagtatrabaho. At hindi ko naman din masyado kailangan ng katulong. Pero ngayon, kailangan ko ng babysitter para may katulong ako sa pagbabantay sa anak ko. Halika, umupo ka dito. Maraming salamat po, Madam. Just call me Tita Lolit. Napaka-casual naman po, Tita. Mom, call me when you're done. I have an important matter to tell you. Yes, son. I'm sorry. That's my eldest son, Nicolas. Okay, where am I? Oh, I like you. And it's fine. Just call me Tita Lolit. Opo, Tita. Now, let me get straight to the point. Kailangan mong pumasa muna sa lahat ng pagsusulit bago ka makatanggap sa trabahong to. Lahat po ng pagsubok kakayanin ko. I was born to be ready. Alam mo, kung hindi ko lang kailangan gawin to, hired ka na. Tita naman nakaka-flatter naman. O siya, halika, simulan na natin yung pagsubok. Sinundan ko muli si Tita papunta sa kusina. May nakita ako doong malalaking water jug na ang laman ay 4 liters na tubig. Binigay niya ito sa akin at tinanggap ko naman agad kahit nagtataka ako kung para saan yun. Ito yung first task mo. Ilang minutes mo kayang mabuhat itong water jug na to? Nako, madalas ako tita magbuhat ng bata pa lang ako. Kaya ko yan. Sinimulan ko ng magpakitang gilas. Tulad ng sinabi ko, hindi nga mabigat sa akin yung water jug. Nakita kong nag-set ng timer na 10 minutes si tita. Napangiti ako dahil alam kong kaya kong buhatin ang mga jug lagpas pa sa 10 minutes. Makalipas ng ilang sandali, tumunog na ang timer ni tita. Mangha at masaya siyang nakatingin sa akin. Magaling, kakaiba ka din, Iha. Alam mo yung iba, hindi umaabot ng 10 minutes dahil sa bigat. Sanay na din po kasi ako eh. Okay. Ngayon, susukatin naman natin yung bilis mo. Bilis po? Saan po? May obstacle game akong hinanda sa labas. Halika. Obstacle game po? Teka po, bilang babysitter tong pinapasukan ko, diba? Oo, Sabrina. May rason kung bakit kinakailangan mong gawin to. Pumunta kami sa malawak na field nila. Hindi naman ito kasing lawak ng football field, pero malawak pa din para sa akin. Ang task mo ngayon, Iha, ay kailangan mong tapusin ang mga obstacle nang hindi hahayaang mahulog ang mga mannequin. Napatingin ako sa tinutukoy niya. Ang mga mannequin ay nasa pinakagilid ng dadaanan ko dahil mostly gawa sa foam ang obstacles. Maaaring mahulog ang mga mannequin kapag gumalaw ako ng mas mabilis. Handa ka na ba, Iha? Opo, tita. Sabi ko nga, pinanganak akong ready. Napangiti siya at sinenyasan ako. Sinimulan ko ng tapusin ang obstacles. Mahirap tulad ng inaasahan ko.
Ngunit dahil sa mabilis kong galaw, walang nahulog na mga manikin. Napakagaling mo, Sabrina. Wala pa akong nakilalang tulad mo na pumasa sa lahat ng obstacles. Maraming salamat po, madam. Halika sa loob. Pag-uusapan na natin yung kontrata mo. Hired na po ako? Oo, iha. Halika, pumasok ka na muna nang makainom ka ng tubig. Masaya akong sumunod sa kanya. Sa isip ko, nagpapasalamat ako dahil mababayaran ko na yung tuition ko. Halika, maupo ka. Alam mo, napakasaya ko dahil nakahanap na din ako ng tamang aplikante para sa trabaho na to. Ako din po. Salamat at binigyan niyo po ako ng opportunity na makapagtrabaho dito. May tanong lang po ako. Sige, iha. Ano yon? Marami na po bang nag-a-apply sa inyo? Oo, ngunit wala sa kanilang pumasa. Kinailangan kong sukatin ng bilis at lakas ng aplikante dahil lahat ng pinapagawa ko, magagamit kapag inaalagaan na yung anak ko. Nako tita, hindi naman po siya gaanong makulit para hindi sila pumasa, 'di ba? Malalaman mo, iha. Pero umaasa akong magtatagal ka sa trabahong to. Makakaasa ka, tita. Kailangan ko ng pera eh. Ikaw talaga. Ito yung kontrata. 50,000 pesos per month. Tulad ng pinag-usapan. Isulat mo din yung bank account details mo nang masend ko na sa'yo yung sweldo. Napansin ko rin estudyante ka pa kaya huwag kang mag-alala. Tuwing umaga hanggang tanghali mo lang babantayan yung anak ko. Maraming salamat po. Walang anuman. At dahil ayoko naman na tuwing uuwi ka pa at pupunta dito tuwing umaga, I'll offer you a room to stay and also a meal for a day. Kung tatanggapin mo yung offer, ayos lang. Kung hindi naman, okay lang din. Isa po kayong anghel, tita. I'll take the offer po. Kailangan ko din po ng matutuluyan muna. Mom, can I talk to you now? I'm sorry. I need to talk to my son. You can sign the contract and mag-ikot muna dito para maging pamilyar ka din. Opo, tita. Pero last na tanong na lang po. Takot po ba sa tao yung anak nyo? Bakit hindi ko po sila nakikita? Hindi. My youngest son, his name is Leo, is sleeping right now. And Nicholas is busy at something. Makikilala mo din sila. Magpahinga ka na muna. Opo tita. Thank you for hiring me again. Napatingin ako sa kontrata. Ayos naman lahat ng terms and agreement. Napakadali lang din ang trabaho ko. Napatingin ako sa loob ng opisina ni Ma'am Lolit. Grabe, ang mamahalin lahat ng gamit dito. Jess, na-hire na ako. Mabuti naman. Kumusta? Ayos lang. Isa sa inclusion nila ay dito na muna ako tutuloy. Mabuti na lang kasi wala pa akong pambayad sa inuupahan ko eh. Ang bait naman. Ang yaman siguro ng pamilya na yan, oh. Sinabi mo pa. At alam mo, napaka-organisado nila. Nararamdaman ko talaga yung pagiging elegante ng pamilyang to. Patingin nga. Inibot mo naman ako. Hindi ko pa kabisado dito pero sige, malakas ka sa akin eh. Wow! Ang daming ginto! Oh my God! The rarest base! Huwag mo lalapitan yan sa mas mahal pa yan sa buhay mo. Oo naman. Parang wala nga akong kayang mabayaran dito kapag may masira ako eh. Tama. Alam mo, mabuti na lang talaga nakahanap ka ng trabaho na ganyan. Madapa sana ang ex mo sa kadadala ng pera mo. Ay, ayoko na muna siyang pag-usapan. Kumukulo yung dugo ko. Teka, Sab, parang pamilyar yung lalaking duman sa likod mo. Lalaki? Teka, ay yung papasok sa room niya. Nakita na kayo? Hindi naman na magkakilala pero parang nakita ko na siya. Ang gwapo niya, Sab. Eto na naman tayo eh. Hindi ko pa nga nakikita, masyadong misteryoso. Basta nakita ko ngayon. Ang ganda ng mga mata niya. Tumahimik ka nga. Baka madinig tayo ni tita. Tita? Hoy, manugang ka na agad. Hindi ah. Sinabi niya kasi sa akin kanina na tita na lang daw yung itawag ko sa kanya. Nagbibiro lang ako. Ang bait niya, Jess. Mabuti naman. Ay, teka, tumatawag si Paul. Huy, Paul, yung ex mo. Huwag kang sasagot. Yung red flag din yan, diba? Bye, Sabrina. Ang ganda mo today. Mwah! Iniwan niya ako sa ere. Gulat kong tinitigan ang nakaregister niyang number. Naiiling akong naglakad papunta sa salas nila. Naglalakad ako papunta sa sofa.
nang may mahagip ang mga mata ko na lumilipad na laruan. Ay kabayo! Sinong nagkakalat dito? Ikaw si Leo? Nakalimutan ko yung inis ko nang makita ang batang parang nasa edad 6 or 7 taong gulang. Napakagwapo niyang bata. Mamula-mula ang mga pisngi. Parang tinutukso ang kamay ko na pindutin yon. Nakanguso siyang nakatingin sa akin tsaka dahan-dahang lumapit. Yes, why? Hello, ako yung bagong ate mo. I don't have a sister. My mom told me that you're my nanny. Bagong nani mo ko? Kuhanin mo laruan ko, nani. Okay. Huwag mo na ulit itatapon. Go get it for me. Bakit mo naman itinatapon kung ipapakuha mo naman pala ulit? Because I want to play. You want to play? Sige, maglaro tayo. I want you to be my dog and you'll fetch the toy. Dog? Fetch? Yes, you fetch. Pambihira. Kaya naman pala sinusubukan yung endurance ko kanina. Pumayag akong makipaglaro kay Leo. Masyado siyang magalaw at mahilig makipaghabulan. Dahil sa bilis ng galaw niya, minsan nawawalan siya ng balanse. Mukhang ito na yung sinasabi ni tita kanina. Tinapon ulit ni Leo ang laruan kaya pagod akong kinuha yon at nagmamakaawang tumingin sa kanya. Let's stop, Leo. Pagod na si Nani. Magpahinga na muna tayo. Pero gusto ko pa maglaro. But it's already noon. Baka gusto mong kumain na muna? No! Kuhanin mo yung laruan ko. Leo, don't be too harsh to your nanny. Bago lang siya. I know, and she'll gone in a week. Kaya mabuting hindi na lang siya magtagal. Mali ka, Leo. Parang mas magtatagal ako dito. May sinasabi ka ba? Wala. Sabi ko wag kang mag-alala. Magtatagal ako dito dahil kailangan ko ng trabaho na to. You're right. Ikaw ba si Nicolas? Yes. At habang nasa usapan tayo, lutuan mo yung kapatid ko ng pancake. Mas gusto niya yon kesa sa paglalaro. Okay. Thank you sa advice. Hindi. I mean, gagawin ko na. Nahihiya akong tumalikod sa kanila. Mabilis akong pumunta sa kusina at naghanap ng ingredients. Mabuti na lang hindi gaanong malawak yung kusina nila. Kaya agad akong nakahanap ng mga kakailanganin ko sa pagluluto. Gusto ba ni Leo ng may syrup? Hindi. Mas gusto niya ng whipped cream. Okay, boss. Sarkastiko ba yung pagkakasabi mo? Hindi. Hindi ko lang mapigilan dahil ang bossy ng boses mo. Then, gusto mo mag-adjust pa ako para sa'yo? Wag! Nakakahiya. You're more annoying than I think. Mas annoying ka kasi sobrang gwapo mo. Hindi ako makapag-focus. Minumura mo ba ako? Hindi. Binibigkas ko yung pagkakasunod-sunod ng procedure sa paggawa ng pancake. Okay. So, you're still a student? Yes, pero pwedeng maging baby mo. Lintik, Sabrina. Hindi nakakatawa. Sorry. Minsan automatic na lang kasi yung bibig ko sa pagsasalita eh. Nilagay ko na sa plato ang pancake na nagawa ko. Tulad ng sinabi ni Nicolas, nilagyan ko yun ng whipped cream. Kinakabahan kong sinuri ang mukha ni Leo nang kinain na niya ang pancake. Nagustuhan mo ba yung luto ng nani mo, Leo? Yes, hindi maalat, hindi rin matamis. I like it. Gawin mo to ng madalas, nani. Sa cute mong yan, sino ba naman ako para humindi? Ikaw, Nicolas, nag-aaral ka pa din? Mas matanda ako sa'yo ng 3 taon. Teka, paano mo nalaman yung edad ko? I saw your resume. Nakita mo pero tinatanong mo kung nag-aaral pa ako. This time, naririnig ko na yung mga sinasabi mo. Sorry po, sir. Paumanhin kung masyado kong nagiging feeling close. Napatingin lang siya sa labas. Sinuri ko yung mukha niya. Napakagwapo niyang nilalang ngunit sobrang sungit nga lang. Biglang nagtama ang paningin namin kaya agad akong napapunta sa lababo para manghugas. Sabrina, Yes po, sir. take care of Leo. May pupuntahan pa ako. Sige po, sir. Ingat kayo. Salamat sa pagtulong. No problem. And by the way, ayaw ni Leo ng kahit na anong bagay na pula.
Talaga ba, Leo? Ayaw mo ng mga pula na kulay? Yes, I hate it. Kasasabi lang ni kuya. Sabi ko nga. Hala, mag-aalauna na pala. Kailangan ko nang pumasok. Iha, pasensya na may pinuntahan ako kanina. Narinig kita. Baka malate ka pa sa pasok mo. Sumama ka na kay Nicolas. Pupunta din siya sa paaralan. Estudyante pa po pala siya? Hindi. Substitute teacher siya for 3 months. Sige Iha, mauna ka na. Baka maiwan ka ng anak ko. Masyado yung conscious sa time. Sige po tita. Maraming salamat po. Nagmamadali akong tumakbo para maabutan si Nicolas. Hindi na ako nag-ayos. Basta ko nalang kinuha yung bag ko. Nasa pintuan na ako na makita kong paalis na siya. Sir Nicolas, sasabay ako sa inyo. Sir, teka! Ano ba naman to? Kung hindi lang ako late, magkukommute ako. Pero gusto ko din namang sumama sa kanya. Huminto yung kotse niya at saka dumungaw siya sa bintana. Hindi ka magko-commute? Sabi ni tita, sumabay daw ako sa'yo. Pero kung ayaw mo, okay lang naman sa akin. Hindi naman ako masyadong malilate mamaya. Para kang psychology student kesa flight attendant sa pangungumbinsi mo. Alam mo na flight attendant ako? Again, nasa resume mo. Pasok ka na, wala nang oras. Ilang minuto na ang nakalipas, wala pa din sa amin ang nagsasalita. Napakatahimik ng biyahe kaya hindi ako naging komportable. Sanay kasi ako sa maingay na mga lugar. Pasensya na po sir sa mga kinikilos at sinasabi ko kanina. Ayos lang. It's better. Kesa sa ibang babaeng puro-puri yung bukang bibig. Sa sobrang gwapo mo, no? Nagsasawa ka na sa mga compliments, no? Hindi naman sa ganun. Hindi lang genuine pakinggan. So yung sinasabi ko, genuine. Compliment ba yun para sa akin? Ikaw na yung bahalang mag-isip. Bakit mo naisipang mag-part-time job? I suppose na graduating ka na. Hindi ba mas mahihirapan ka? Yung boyfriend ko, tinakbo yung pera ko. Sinusubukan ko siyang kontakin at puntahan pa nga sa school niya pero wala siya doon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Ayoko man mag-isip ng masama pero nagawa na niya sa akin to dati eh. Pwede ko bang malaman yung pangalan niya? Chris Monterno, criminology student sa St. Anne College, Lucena. Pangalan pa lang, may kutob na akong hindi matino. Matino naman siya. Pero nung inatasan ko na siya ng pera ko, medyo nagbago yung lahat. Ay, ayoko na siyang pag-usapan. Kumukulo ang dugo ko kapag naiisip ko yung pera kung baka ngayon ginagastos na niya. May bisyo ba siya na alam mo? Wala naman. Pero alam mo sir, baka blessing in disguise kasi nakilala kita. Nasa seryosong usapan tayo, Sabrina. Nagbibiro lang ako. Ayoko na kasi siyang pag-usapan. At isa pa, ang gwapo niyo, nade-distract ako. Hindi na siya muling nagsalita kaya napatingin na lang ako sa daan. Nakatulala ako doon. Iniisip kung paano ko malalampasan ang problemang kinakaharap ko ngayon. Nandito na tayo. Agad? Ang bilis naman. Bababa ka ba o hindi? Bababa nga. Ang sungit mo naman, sir. De joke lang. Ingat kayo. Sam, siya yun. Buka lang nakita ko pero alam ko nang napakahat niya. Oo, Jess. Masungit nga lang. Ang swerte mo naman. Kung ako baka hindi na lang ako pumasok ngayon, sasama ako sa kung saan siya pupunta. Pero totoo, Jess. Kakaiba yung tindig at karisma niya. So, yung sinasabi mong hindi ka na magtitiwala ulit, magbabago na agad? Hindi no. Gwapo lang siya, inaamin ko. Pero mas unahin ko na muna yung sarili ko. Parang hindi yun ang mangyayari, Saba. Kilala kita. Hindi. Paninindigan ko na. Bilang kaibigan mo, maniniwala na lang ako. Pero, bagay kayo. Jessa, tumigil ka! Matapos ang 6 na oras, natapos na din ang nakakapagod na klase. Medyo madami kaming ginawa ngayon kaya pagod ako na nag-aabang ng masasakyan. Gabi na din at halos walang sasakyan na dumadaan. Sab, mauna na ako sa'yo Kinakailangan ko na umuwi ngayon na maaga eh. Ang sabihin mo, makikipag-date ka. Hindi Pinapauwi ako nila mama na maaga. Ewan ko sa'yo, wag ka sa akin magsusumbong kapag pinaiyak ka na naman nun ha. Sab naman eh. Oo na, mag-iingat ka. Bye. Bye, Sab. I-chat mo ako kapag nakauwi ka na ha.
Kumaway siya sa akin bago sumakay sa tricycle. Naging tahimik ang paligid. Naningkit ang mga mata kong sinuri kung may nakaparada na sasakyan, ngunit wala akong nakita. Naramdaman ko yung lamig ng gabi. Medyo kinakabahan na ako kaya panay na yung tingin ko sa cellphone ko. Ano ba naman yan? Nasaan na kaya yung mga taxi? Uy, nandito ka lang pala. Hinihintay kita. Ay, kapre! Sir, bakit ka naman nanggugulat? Hindi ko alam kung paano ka tatawagin nang hindi ka nagugulat. Sa likod ko pa talaga ikaw nagsasalita. Akala ko may kikidnap na sa akin. Halika na, gabi na. Sabay na tayong umuwi. Sige, sabi mo sir. Salamat. Okay ka lang? Okay lang? Oo naman. Bakit? Makalat ba yung makeup ko? Hindi. I'm sorry hindi ko agad nasabi kanina. Ayoko mataranta ka. May lalaking papalapit sana sa'yo na makita kita. At naramdaman kong hindi maganda yung balak niya kaya lumapit na ako sa'yo. Hala, hindi ko alam. Pasensya na. Salamat, sir. Nicolas. Ha? Nicolas na lang yung tawag mo sa akin, hindi sir. Okay. Thank you, Nicolas, sa ginawa mo kanina. Sa totoo lang, kinakabahan ako sa mga sitwasyon na ganyan eh. Kita mo, sinabi mo pa nga lang, nanginginig na ako habang iniisip ang posibilidad na pwedeng mangyari kung hindi mo ko pinuntahan. Bakit? May nangyari na ba sa'yong ganyan dati? Isang beses, pero hindi naman ako nasaktan kasi si Jessa saktong dumating din. Ang pinagkaibahan nga lang, si Jessa nasaktan pa yung lalaki. Wala pa yung ginagawa sa akin ah. You have such a nice friend. Super, kaya thankful akong nakilala ko siya. Nandito na tayo. Salamat ulit, Nicolas. Mauna na ako ha. Kailangan ko ding ayusin yung mga gamit ko. Sige. Sabrina. Kung kailangan mo ng tulong, pwede mo akong tawagin. Huwag kang ganyan. Nahuhulog ako sa'yo. Seryoso ko. Oo na. Nagbibiro lang ako. Salamat sa offer. Pero kaya ko naman ah. Naglakad na ako papasok sa mansyon, ngunit nakakailang hakbang pa lang ako, tumigil ako saglit. Napasulap ako sa kanya. Pero agad ding umiwas nang makita ang seryosong mukha niya. Nakaramdam ako ng kiliti sa tiyan. Sabrina! Magkasabay pala kayo ni Nicolas. Mabuti na lang sinunod niya yung sinabi kong sunduin ka. Talaga po? Sinabihan niyo siya? Akala ko pa naman kusang loob. Pero hindi niya yun madalas ginagawa. Kahit nga ako nagulat eh. Tita naman eh. Binibigyan mo naman ako ng pag-asa. O sa halika. Sasamahan kita sa pagpunta sa bagong kwarto mo. Mukhang pagod ka na din. Salamat, tita. Ilang taon na po pala kayo, tita? I'm turning 50 years old ngayong taon. Talaga po? Akala ko 30 years old pa lang kayo. Nako, iha. Binobola mo na naman ako. Hindi po. Ang ganda niyo po kasi. Napagkamalan mo nga akong kasambahay, diba? Ay, kalimutan na natin yon, tita. Past is past. Nga po pala, kayo lang po at mga anak niyo yung nandito sa mansyon? Oo, yung ama nila nasa ibang bansa. May bagong launch ng produkto ngayon kaya ilang months pa bago sa umuwi. Hindi ba kayo nalulungkot? Ang lawak din ng bahay na to tapos kayong tatlo lang? Si Nicolas, hindi niya ako pinapabayaan na maging malungkot. Palagi siyang gumagawa ng paraan para pasayahin ako. Ang sweet naman pala ng anak niyo. He is. At minsan parang ayoko na muna siyang lumaki. Iniisip ko lang nalalayo sa at magkakapamilya. Nalulungkot ako. Namiss ko tuloy si inay. Siguro parehas kayo ng nararamdaman. Malayo din ako sa kanya eh. Oh, alam kong masaya at proud siya. May anak siyang tulad mo. Nandito na tayo. Ang laki naman po ng room ko. Isa ito sa mga private rooms. Magkatabi pala kayo ng room ni Nicolas. May iba namang room sa second floor, pero baka mas mapagod ka pa. Ayos na po dito. Maraming salamat, tita. Walang anuman. Magpahinga ka na muna. Kumain ka na ba? May niluto ako. Maraming salamat sa alok, tita, pero kumain na ako kanina sa klase. Kasama yung kaibigan ko. No problem. Pero kung magutom ka ulit, huwag kang mahiyang kumain, ha? Opo, maraming salamat po ulit. Buong gabi halos mulat yung mata ko. Dahil bago lang sa kwarto ko, hindi ako masyadong nakatulog. Nang marinig ko yung alarm ko, wala akong nagawa kundi parang zombie na pumunta sa kusina. Ang aga mo. Kasi gusto ko muna kayo pagtimplahan ng... Nang?
Kasi sir, ay ano Nicolas, uso ang damit, hindi mo ba alam? Oh, kakaligo ko lang kasi. Parang uminit tuloy bigla. You're saying something? Sabi ko mainit tong kape, baka gusto mo. Salamat. Pandesal, gusto mo? Nabusog na kasi ako kakatingin sa'yo eh. Gusto mo ba? Ha? Sabi ko, gusto mo din ba ng pandesal? Hindi ako nagugutom pero salamat sa kape. Magandang umaga sa inyong dalawa. Oh, Nicolas, magdamit ka. Ganina pa namumula na parang kamati si Sabrina. Tita, hindi po dahil to sa kape. Ang cute mo naman. Pwede ba akong humingi ng tinimpla mo? Opo. Eto po, tita. Tamang-tama yung tamis. Nani, gusto ko maglaro. Anak, good morning. Nga, si Ate Sabrina ay kumakain pa. Gusto mo muna bang kumain bago kayo maglaro? Gusto ko ngayon maglaro, Mommy. I'm sorry, Sabrina. Pwede mo bang makalaro muna? Hindi pa man ako nakakasagot, pumagitna na si Nicolas. Leo, gusto mo muna ba sa akin makapaglaro? Nicolas, okay lang. Ako na. Tapos na din akong kumain. Yay! Ikaw ulit ang kumuha ng laruan ko, Makulit pero ang cute. Hintayin mo si Nani ha. Nandyan na ako. Baka hindi pa siya nakakatulog ng maayos. Leo, gusto mo ba ng ibang laro? No! Gusto ko ng larong to. Okay, kung yan yung gusto mo. Lumipas ang 1 linggo, eto ang naging gawain ko. Tuwing umaga inaalagaan ko si Leo at sa hapon nag-aaral ako. Mahirap pero masaya naman ako sa ginagawa ko. Si Leo, makulit pa din pero nagiging malapit kami sa isa't isa. Si Nicolas naman ay seryoso pa din palagi kahit anong biro ko sa kanya. Umaga na naman at nandito kami sa ika-4 na palapag ng mansyon. Nakikipaglaro si Leo ng tagu-taguan. Dito ako magbibilang sa terrace ha. Magtago ka na, Leo. 1, 2, 3. Nakakalula naman yung taas dito. 4, 5, 6. Nakatago ka na ba, Leo? Mukhang nakatago na. Hahanapin na kita. Leo? Ay, palaka! Nagulat ako nang makitang nakatago si Leo sa likod ko. Nakangiti na parang may binabalak. Hindi nga ako nagkamali dahil tinulak niya ako. Sa gulat, nawalan ako ng balanse. Naramdaman ko ang katawan kong nahuhulog, kaya dali-dali akong napahawak sa kahoy na nakita ko. Leo! No! Anong nangyayari? Hey! Sabrina! Kumapit ka sa akin! Ayokong mamatay, Nicolas! Tulungan mo ako! Hindi ka mahuhulog basta kumapit ka sa akin. Maraming salamat! Anong nangyari? Huwag mong pagalitan si Leo, Nicolas. Nagulat lang ako kanina kaya nawalan ako ng balanse. Leo, sabihin mo yung nangyari. Push her. Bakit mo ginawa yun? Alam mo ba na pwedeng malagay sa peligro yung nani mo? Nicolas, huwag mong sigawan yung kapatid mo. Akala yata niya hindi ako mahuhulog kaya nagawa niya yon. Sorry, Nani. I won't do it again. Paano na lang kung hindi ako dumating? Ano na lang yung mangyayari? Ang mahalaga na iligtas ako. Huwag mo nang pagalitan yung kapatid mo. Halika dito, Leo. Hindi mo yun kasalanan. Pero mali yung pagtulak mo kay Nani, ha? Huwag ka nang umiyak. Hindi ko na ulit gagawin yun sa'yo, Nani. Shh! Ayos lang, Leo. Huwag ka nang umiyak. Halika. Gusto mo muna magpahinga sa baba? Pinunasan ko ang kanyang luha at binuhat sa pababa. Anong nangyari? Tinawagan ako ni Nicolas at sinabi sa akin yung nangyari. Are you okay? Opo tita. Ayos lang ako. Si Leo mukhang gulat pa din sa nangyari. Pasensya ka na sa nagawa ng anak ko. Ayos lang po. Minsan ko na ding nagawa yan sa nagbabantay sa akin dati. At alam ko yung pakiramdam. Salamat sa palaging pag-intindi, Sabrina. Opo tita. May pupuntahan lang ako saglit. Sure, magpahinga ka muna. Ako na muna yung magbabantay kay Leo. Saan ka pupunta? Magpapahangin? Parang mas kalma ka pa kaysa sa akin ah. Alam kong napakadelikado nun, pero 7 years old pa lang si Leo. Hindi pa niya alam na kapag ginawa niya yun, pwede akong mahulog. Nag-alala lang ako.
Paano kasi kung... Pero nandun ka 'di ba? Kaya salamat sa pagligtas sa akin. Akala ko makikita ko na si San Pedro eh. Huwag mo na akong pag-alalahanin ng ganun. Ha? May sinasabi ka? Wala. May pasok ka diba? Ihahatid na kita. Wow ha? Ngayon hindi ko na kinakailangang maghabol sa pag-alis mo kasi ikaw na mismo yung nag-aaya. Alam mo, I changed my mind. Wala nang bawian. Mag-aayos lang ako, sandali lang. Nagmamadali akong pumasok ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nakagawa na naman ako ng katangahan sa harap niya. Ay, Capri! Anong nangyari? Ay, natisod lang ako. Ayos lang ako. Nakakahiya. Nag-ayos na ako. Sinuot ko yung favorite kong panali na pink. Isinusuot ko lamang to kapag gusto kong magmukhang maayos. Napahawak ako sa dibdib ko. Mukhang tama yung kaibigan ko ah. Tapos na ako. Mas maaga sa oras yung pag-alis mo. Mabuti naman. Halika na. Sungit pa din. Ang tagal ko kayang nag-ayos. May event ba kayo? Wala. Bakit? Wala. Mukhang disente ka ngayon. Hindi nilang sabihin na maganda ako. Yung panali mo, saan mo yan nabili? Ha? Matagal na sa akin to. Bata pa lang ako. Dalawa nga to eh. Pero nawala yung isa. Sayang, ang ganda pa naman. Alam mo ba, lucky charm ko to. Bakit mo pala natanong? Masyado bang pambata tignan? Hindi. Bagay kasi sa'yo. Andito na tayo. Okay. Salamat ulit, Nicolas. Nga pala, susunduin kita mamaya. Girl! Ano yun? May pasundo-sundong sinasabi? Ha? Ano ba? Jess, nahihilo ko sa kakaalog mo. May namumuo na ba? Namumuo? Wala ha? Ay, come on, Sab. Magkwento ka. Hindi ikaw to. Kasi... Kinwento ko lahat kay Jessa. Puno ng hiyawan na tawanan kaming dalawa. Namula na din yung braso ko sa kakapalo niya. Alam mo, walang pumasok sa isipan ko ng mga lessons. Yung nakakakilig mo lang na kwentong pumasok. Hoy, ano ba? Jess naman eh. Basta. Support ako sa inyo. Walang kami. At saka baka kaibigan lang ang turing nun sa akin. Tapos 'di ba sabi ko sa'yo hindi mo na ako magtitiwala. Teka, bakit parang gulat ka? Saan ka ba nakatingin? Anong ginagawa mo dito? Chris? Sabrina? Huwag mong matawag-tawag ang kaibigan ko ha. Jess, ako na. Patawad babe, hindi ko nasabi sa'yo. Aray! Sabrina, masakit ipamalo ang bag mo. Masakit ba? Kulang pa yan dahil galit na galit ako sa'yo. Go girl, puruhan mo yan. Dahil sa'yo kinailangan kong magtrabaho. Ang kapal mo naman para magpakita pa ulit sa akin. Sab, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Bago ka magsalita, gusto kong sabihin sa'yo na huli na tong pagpapaliwanag mo sa akin. Kaya ayusin mo. Hindi ko gustong itakbo ang pera mo. At saka huwag kang mag-alala at babayaran kita. Yun lang? Hindi mo gustong itakbo yung pera ko? Sinayang mo na yung pagkakataon mo, Chris. Alam mo ba kung anong nangyari sa akin pagkatapos nun? Nagtrabaho ako kasi yung pera na tinakbo mo, tuition ko yun. Alam ko. Alam mo naman pala, so sinadya mo? Hindi Sab, magpapaliwanag ako. Tama na, Chris. Sinabi ko sa'yo kanina na last mo na yung pagpapaliwanag. Matagal ka nang wala sa buhay ko. At ngayon gagawin ko ng official. Break na tayo, Chris. At diba sinabi mong babayaran mo yung utang mo sa akin? Abay tama lang. Bayaran mo lahat ng yun sa akin. Awa na lang. Hindi. Sab, alam kong... Buo na yung desisyon ko, Chris. Pinatunayan mo lang na tama si Jess sa mga payo niya sa akin. I know, right? Halika na, Sab. Baka hinihintay ka na ng bago mong Prince Charming. Anong ibig sabihin yan, Sab? Wala ka nang pakialam. Kung ayaw mong batuhin kita ng mga makeup kit ko, lumayo ka sa kaibigan ko ah. Halika na, Jess. Parang nadidinig ko ng paparating na yung kotse ni Nicolas. Ha? Teka. Sa akin ka makipagtuos. Mauna ka na, Sab. Hindi ko hahayaan na makalapit pa ulit tong lalaking to sa'yo. Salamat, Jess. Sab! Sabrina! Nandito ka na pala. Okay ka lang? May humahabol ba sa'yo? Wala. Narinig ko kasi yung kotse mo kaya pinuntahan na lang kita. Sabrina! May tumatawag yata sa pangalan mo?
Wala. Baka kapangalan ko lang. Medyo pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Halika. Pwede ka na munang matulog sa kotse habang hindi pa tayo dumadating. Salamat. Pinilit kong ikubli yung inis at sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung nahalata niya, pero sa paraan ng pagtitig niya sa akin, parang binabasa niya yung iniisip ko. Nilingon ko yung bintana. Pinagmamasdan ng madilim na daan. Ayaw mo muna bang matulog? Hindi ako makatulog eh. May problema ba? Parang bothered ka. Yung ex ko, nagpakita kanina. Si Chris? Oo. At alam mo agad yung sinabi. Babayaran niya daw ako kaagad. Hindi man lang nagpaliwanag sa napunta yung pera ko. Hindi na niya ako sinagot. Napatingin ako sa kanya. Seryoso lang siyang nakatingin sa daan. Mukhang malalim din yung iniisip niya. Nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Nagtatanong lang ha. Kung ayaw mong sagutin, ayos lang. No, wala pa. May hinihintay ako. Kaya pala. Alam mo, 5 years na kami ni Chris. Sa loob ng 5 taon, hindi ko lubos na isip na ito yung dahilan ng paghihiwalay namin. Naging masaya ka ba sa kanya? Sobra. Pero minsan, alam mo yun, yung may mga away bate, ayos lang naman sa akin. Pero etong ginawa niya, ibang usapan na to eh. Nilalagyan na niya yung future ko sa hindi magandang daan. Noong mga nakaraang buwan din, nararamdaman kong hindi na healthy yung relationship namin. Maganda yun. Maganda? Na hiniwalayan ko siya? Oo, hindi ka niya deserve. Alam mo, konti na lang talaga. Matutunaw na ako sa titig at sinasabi mo. Agawin pa kita sa hinihintay mong babae. Nandito na tayo. Gusto mo ng tulong sa dala mo? Wag. Hindi na. Baka agawin pa kita sa magiging girlfriend mo. Sabrina. Sa totoo lang, Ano yon? wala. Ipapark ko lang tong kotse. Okay. Pagod akong pumasok sa kwarto ko. Iniisip pa din yung nangyari kanina. Naiinis ako. Napakawalang kwenta ng paliwanag niya. Napabuntong hininga ako. Hihiga na sana ako nang may marinig akong katok. Sandali lang! Ano yon? Oh, Nicholas, bakit? Matagal siyang nakipagtitigan sa akin. Unti-unting bumagal ang paghinga ko. Ang mga mata niya ay napakaamo. Tila may gustong sabihin sa akin. Magsasalita pa sana ulit ako nang bigla niya akong niyakap. Huy! Bakit mo ko niyayakap? Pwede bang manatili tayong ganito? Kahit ilang segundo lang. I've been wanting to hug you. Nicholas, I'm sorry. Alam kong nagulat kita. gulat na gulat nga eh. Gagawin ko ang lahat para hindi ka na niya gambalain. Ha? Nino? Gabi na. Alam kong pagod ka na. Teka, anong ibig mong sabihin? Sino yung sinasabi niya? Lasing ba yun? Naiiling akong humiga ulit. Ilang oras akong nakatingin sa kisame. Iniisip ang lahat ng nangyari hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, naatasan akong bumili ng gatas ni Leo. Pagkarating ko sa supermarket, hindi ko inaasahan na makikita ko ulit siya. Umagang-umaga, pinapakulong mo yung dugo ko. Sab, may sasabihin ako. Yung utang mo babayaran mo na? Yun na kasi yung inaasahan kong lalabas sa bibig mo eh. Hindi ko pa ngayon mababayaran pero Sab, makinig ka sa akin. Ayokong makipaghiwalay sa'yo. Alam mo, Chris, pinagbigyan na kita. Pinagbigyan kita kahapon na sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa akin. Pero nang ginawa mo, at buo na yung desisyon ko, ayoko na. Yung pera, ginamit ko sa... Ginagambala ka ba niya, Sabrina? Nicholas, paano mo alam kung nasan ako? Pumunta din ako dito para bumili. And you're still bothering her? Huwag na tayong magsimula ng gulo. Chris, umalis ka na, please. Ayoko nang makita ka pa. Maliban kung babayaran mo na ako sa utang mo sa akin, okay? Nicholas, halika na. Mabuti na lang sinundan kita. Sabi mo may bibilhin ka. Wala, pero pwede namang meron. Anong gusto mo? Ha? Bakit gusto ko? You love strawberry flavor, right? Oo, teka. Paano mo nalaman? Wala yun sa resume ko. Hinulaan ko. Tara, bili tayo lahat ng strawberry flavor na nandito. Huy! Hindi tayo magpapakain ng isang barangay. Ano? Ice cream na lang.
Binilhan ako ni Nicholas ng isang tub ng ice cream saka umuwi na kami. Kanina ko pa napapansin ang kakaibang titig niya pero hindi ko na lamang yun inisip. Ice cream! Nani, bigyan mo ako! Leo, mabuti gising ka na. Gusto mo ba magluto ka ng pancake at lalagyan ko ng toppings na ice cream? Yes, please! Wow! Mukhang magkasundo na kayo ng bunso ko. Sa akin at kay Nicholas lang siya nagsasabi ng please. Oo nga, tita. Naging malapit na din sa akin si Leo. Hindi na nga niya ako minsan inuutusan ng kung ano-ano. Salamat, Sabrina. Ang anak ko kasi ay nahihirapan na maging malapit sa mga nani niya noon. Kung meron man, hindi nagtatagal, umaalis din. Kaya siguro ganun yung pagtrato niya sa'yo noon. Iniisip niya na hindi ka magtatagal. Totoo ba yon, Leo? Ayaw kong umalis ka, Nani. You're the best Nani for me. Halika nga, bubuhatin ka ni Nani. Hindi ka iiwan ni Nani, Promise. Thank you, Nani. Ang cute-cute mo talaga. Ang swerte mo naman, Leo. Bakit? Gusto mo bang halikan din kita sa noo? Biro lang. May tumatawag yata sa'yo, anak. Sandali lang, sasagutin ko lang to. Pasensya na sa bibig ko, tita ha. Minsan hindi ko mapigilan. Ayos lang, iha. Alam mo bang mas naging masaya si Nicolas simula nang dumating ka dito? Hindi yan pala tawa noon. Pero ngayon, nakikita kong napapangiti kahit siya lang mag-isa. Naku, malamang tita. Inspire yun. May babaeng hinihintay daw. Hinihintay? Sa pagkakaalam ko, walang sinabi sa akin si Nicolas eh. Baka ipapakilala pa lang niya sa inyo, tita. Naku, napakaswerte naman na magiging girlfriend niya. Pero ang alam kong hinihintay niya ay... Leo? Wait, si Mommy na. Ako na yung maghahanda ng pagkain mo. Tita, ako na lang. Magluluto ko ng pancake para sa kanya. Naku, ako na. Pagod ka na, iha. Magpahinga ka na muna. Maraming salamat, tita. Sige po, pupunta muna ako sa kwarto ko. Habang naglalakad ako papunta sa kwarto ko, may napansin akong dalawang anino sa labas. Bigla akong kinabahan. Dahil baka mga magnanakaw yung nakikita ko. May tao ba dyan? Umalis ka na. Pabayaan mo na siya. Anong pabayaan? Girlfriend ko yun! Nakipaghiwalay na siya sa'yo, diba? Layuan mo na siya. Kung ayaw mo magkagulo tayo. Nick, hindi ko kaya. Sinubukan ko pero mahal ko pa rin siya. Pinagbigyan ka na niya ng ikalawang pagkakataon. Anong ginawa mo? Sinayang mo. At akala mo santo ka? Dahil lang binayaran mo ako para lumayo na ako sa kanya. Akala mo mabuting tao ka na? Bakit nga ba ginawa mo yun? Dahil ba gusto mong maghiwalay kami? Chris, tama na. Nasasaktan na sa'yo si Sabrina. At wala kang alam sa pinagdadaanan niya. At ikaw, ilang araw na ba kayo magkasama? Para sabihin mo yan sa akin. Ilang taon ko na siyang girlfriend, Nick. Huwag kang masyadong magmarunong at ang pera mo, alam mong tinanggap ko yun dahil kailangan ko sa pangpa-opera ni Mama. Tama ba yung narinig ko? Sabrina, magkakilala kayo? Kailan pa? I'm sorry, Sabrina. Hindi ko kailangan yung pagsusorry mo. Ang kailangan ko ngayon yung kasagutan sa mga tanong ko. Oo, Sabrina. Magkaibigan kami ni Chris. Matagal na. At binayaran mo si Chris para lumayo sa akin? Oo, Sab. Pero hindi ako pumapayag na maghiwalay tayo. At lumayo ka sa akin, Chris, dahil hindi mo ko pinagkakatiwalaan na kaya kong tulungan ka nang hindi mo persang kukuhanin yung pera ko. Sapat na ang lahat ng narinig ko. Sapat na. Para kamuhian ko kayong dalawa. Sabrina, let me explain. Pakinggan mo ako sandali. Huwag mo akong susundan. Ibabato ko tong tsinelas ko sa'yo. Mabilis kong nilisan ng lugar. Hindi ko lubos maisip na ito yung plot twist ng buhay ko. Ang maging laruan ng dalawang lalaking pinagkatiwalaan ko. Sabrina, iha, kakain na tayo. Nagpapahinga ka pa ba? Mukhang nakatulog na siya, anak. Bukas na lang natin siya pakainin. Pero mom, kailangan ko siyang kausapin. Bakit? May nangyari ba? Wala. Mas lalong sumikip ang dibdib ko. Ngunit imbis na pansinin ko yon, nagtalukbong na lamang ako ng kumot. Hinayaan ko yung sarili kong antukin at makatulog kasama ang sakit na nararamdaman ko. Kinabukasan, pumunta ako sa kwarto ni Leo. Dala ang huling regalo ko sa kanya.
Gising ka na, Leo. Ang aga naman. Kasi alam kong maaga ka din magigising. I want to eat pancakes. Alam kong hihingin mo to. Kaya nagluto ako para sa'yo. Sa loob din yan, may procedure kung paano niluluto ko yung favorite mong pancake. Anong procedure, Nani? Si mami mo yung nakakaalam. Ibigay mo sa kanya, ha? Pati ito. Are you leaving, Nani? Lahat ng nani ko itong binibigay kay Mami. Pagkatapos hindi na sila bumabalik. Ikaw din ba? Ayokong umalis ka, Nani. Wala na akong ibang paboritong Nani. Hindi. Hindi ako aalis, Leo. May pupuntahan lang si Nani. Hindi naman ako magtatagal pero kung sakaling medyo magtagal ako, isipin mo na tulad ko, mabait din yung ibang Nani, ha? Huwag ka magtatagal, Nani, ha. Hihintayin kita. Halika nga dito. Gusto kang mayakap ni Nani. Napaka-cute mo. Mabait kang bata, Leo. Napakabait mo. Naging mabait ako dahil sa inyo, Nani. Mabait ka din. Sige, Leo, ha? Aalis na ako. Wish Nani good luck. Good luck, Nani. Bumalik ka, ha. Yes, baby. Babalik si Nani. Pinilit kong hindi maiyak. Nagmamadali akong lumabas. Alam kong sa mga oras na to gising na si Nicolas at si Tita. Nakikita ko pa lang na may taxi ng papalapit. Lumabas si Nicolas at bulat na tumingin sa kinatatayuan. Para po, Manong driver. Sabrina! Manong, pakidilisan po. Nagmamadali po ako. May sasakay pa, Iha. Wala po, Manong. Halika na po. No, Sabrina! Magpapaliwanag ako. Sabrina! Nanonood ba ako ngayon ng live K-drama? Manong naman eh. Maluluha na sana ako bumalik. Kung ano man yung problema nyo, Iha, siguraduhin mong narinig mo na ang paliwanag ng magkabilang panig. Para sa huli, hindi ka na magsisisi. Pero sobra akong nasasaktan, Manong. Lahat tayo nasasaktan. Kada segundo may taong umiiyak at mabigat ang loob. Ngunit hindi lahat gumagaan ang loob na nadarama. Dahil hindi lahat pinakikinggan ang paliwanag ng isa't isa. Hindi kasi madali. Ayos lang, Iha. Hindi minamadali ang paghilom ng sugat. Hello, Sab? Totoo ba yung tinext mo sa akin kagabi? Hindi. It's a prank. Sabrina, umayos ka ha. Yan ka na naman eh. Lahat dinadaan mo sa joke mo. Oo, Jess. Pinaglaruan nila ako. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Papunta sa inyo. O sige, hihintayin kita ha. Nandito na ako sa labas. Eto, malapit na ako. Manong para po, eto po yung pamasahe ko. Salamat, Iha. Basta tatandaan mo, ang kapayapaan ay kaagapay ng kapatawaran. Sab, kwentuhan mo ko. Teka lang. Ang tagal mo kasi. So, ano nga nangyari? Niloko nila ako, Jess. Magkaibigan sila ni Chris. Hindi sa akin sinabi ni Nicolas. Ikinuwento ko naman sa kanya yung mga nangyari sa amin. Alam pa nga niya yung pangalan eh. Sumusuko bang dugo ko ha? Ang ayoko talaga pinaglalaroan ng puso ng kaibigan ko eh. Akala ko pa naman na matino si Nicolas. Kaya pala hindi ba? Sinabi kong pamilyar siya. Nung pumunta tayo sa paaralan ni Chris, sabi ni Robert na kaibigan siya. Yung professor dun. Kaya pala, siya pala yung binabanggit ni Robert. Ewan ko, Jess. Ang gulo ng utak ko. Naiintindihan kita. Anong gusto mong gawin ngayon? Gusto mo bang mag-inom tayo? Mag-shopping? Gusto mo ba sa akin sumama? Oo, sasama ako sa'yo lalo na kailangan mo ng sandigan. Pupunta tayo sa ospital. Ospital? Bakit? May masakit ba sa'yo? O may nangyari sa inyo? Tumigil ka. May bibisitahin tayo. Si Tita. Nabanggit ni Chris na nasa ospital si Tita. Kaka-opera pa lamang sa kanya. Talaga? Halika, sa ospital. Nag-text na si Chris. Tinanong ko siya, ngayon pa lang. Ang tanong, handa ka na bang harapin siya? Hindi ako pupunta doon para sa kanya. Gusto kong alamin yung kalagayan ni Tita. O sige, sasamahan kita, lalo na't guluhin ka ni Chris. Salamat, Jess. Nagpunta kami sa ospital. Nasa labas pa lang kami. Nanunuot na sa ilong namin yung matatapang na amoy ng gamot. Marami ding pasyente na nasa labas. Nagpapaaraw. Pagpasok namin,
pumunta agad kami sa inquiry station. Excuse me, saan po yung room ni Mrs. Liana Monterno? Kaano-ano po kayo nila? Kaibigan po ng anak niya. Bibisitahin po sana namin siya. Okay, nasa room 43 siya. Maraming salamat. Ayan na, nakikita ko na naman ang unggoy na gusto kong sabunutan kung hindi na nakasemikalbo. Tumahimik ka, Jess. Salamat sa pagdalaw, Sab. Nasaan si tita? Nandito sa loob, nagpapahinga. Tita, kumusta po kayo? Nag-alala po ako ng sobra nang malaman ko yung kalagayan niyo. Hahayaan mo sila sisipain kita. Ayos lang naman iha, nakasurvive din awa ng Diyos. Mabuti naman. Ikaw pa, tita. Ang lakas mo kaya. Ngayon mo palang ba nalaman na nandito ako? Matagal ko nang tinatanong si Chris kung bakit hindi mo ako nadadalaw. Nabisi po ako sa school. Kaya ayun, medyo nawalan kami ng oras din sa isa't isa. Naku, pasensya na ha. Si Chris lang kasi yung nagbabantay sa akin kaya hindi siya makapasok sa paaralan. Sinasabi ko nga rin sa kanya na iwanan na lang ako pero ayaw na makulit na anak ko. Opo, makulit talaga si Chris. Ayos lang ba kayo iha? May problema ba? Wala po. Tita, ayaw ko man pero kinakailangan ko nang magbalik. May klase ako at test din namin. Isa ako sa mga makakalipad na mamaya. Ganun ba? Congratulations iha! Paniguradong ang saya ng mama mo niyan. Maraming salamat po. Kapag naging flight attendant na ako, bibilhan ko kayo ng ticket at isasama ko po kayo. Tatandaan ko yan ha, sa Korea iha. Opo, sa Korea kayo pupunta. Sige tita ha, mauna na kami ni Jessa. Magpahinga po kayo tita at magpagaling. Mauna na po kami. Oo iha, mag-iingat din kayo. Chris, ihatid mo na sila sa labas. Opo ma. Heto na naman tayo sa pabuntot-buntot. Sabrina, pwede ba tayong mag-usap? Jess, pwede mo ba kaming iwan na muna? Sure ka? Sabi ko nga. Sab, I'm sorry. Hindi ko nasabi sa'yo. Ito yung card mo. Nandiyan ang tuition mo. Napakatanga ko, Sab, para gawin yun sa'yo. Oo, inaamin ko, pero Pero ano, pwede mo ba ako bigyan ng isa pang pagkakataon? Chris, pinag-isipan ko na to simula pa kahapon. Pero hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Dahil ba kay Nick? Ha? So siya nga. Ay, sige Sab. Good luck sa first deploy mo. Alam kong mapapasa mo yan. Magaling ka eh. Salamat, Chris. Sa lahat. Basta kapag sinaktan ka niya, pumalik ka sa akin ha. Hindi ko alam yung tunay na nararamdaman ko, Chris. Pareho niyo akong sinaktan. Hindi mo pa alam pero nakikita ko na sa mga mata mo. Matagal na kitang kilala, Sab. Kapisado na kita. Hindi ko alam kung anong isasagot ko dyan, Chris. Hindi ko kailangan ng sagot. O sige, mag-ingat ka ha. Salamat. Ikaw din. Sab. Pwede ba? Anong pwede? Pwede bang mayakap ka kahit sa huling sandali lang? Oo naman. Alam kong malalaman mo ang totoo. Ngayon pa lang humihingi na ako ng tawad. Hindi ko alam kung mapapatawad kita agad, Chris. Pero may pinagsamahan tayo. Alam kong mapapatawad din kita, balang araw. Umuwi na ako kasama si Jessa. Masaya ako sa naging resulta ng pag-uusap namin. Ngunit hindi pa din mawawala sa isipan ko yung sinabi kanina ni Chris na malalaman ko daw yung totoo. Hindi na kami nagsayang pa ng oras. Naghanda na ako at pumunta sa airport. Masaya kong binati ang mga crew doon. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko. Matutupad na din yung pangarap ko. Good luck, girl. Kaya mo yan. Salamat, Jess. Kapag makalanding na ako, mag-inom tayo, ha? Go na go ako dyan. Sige, pupunta na ako. Ay, yung panali ko nilipad. Naku, paano na to? Pinilit kong ayusin yung buhok ko. Hindi na din ako nakahingi ng tulong kay Jessa dahil nagsisimula na yung pag-obserba sa akin. Pagpasok ko sa eroplano, napakunot yung noo ko. Ako lang? Nasaan yung ibang mga kasama ko? Teka, ako lang dito sa loob.
Kinakailangan kong gawin yan para hindi mo na ako takbuhan ulit. Nicholas? Paanong... Napatingin ako sa kabuuan niya. Nakasuot siya ng uniforme na pangpiloto. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung dahil sa gulat o dahil sa kakisigan niyang taglay. Pakikinggan mo na ba muna ako? May choice ba ako? I'm so sorry, Sabrina. Totoo lahat ng narinig mo. Pero ginawa ko yun dahil alam kong walang kasiguraduhan sa'yo yung kaibigan ko. Madalas ko siyang nakakausap. At kinikwento niya na hindi siya kontento sa relasyon niyo. Nasabi niya sa akin ang minsang pagpapahiram mo ng pera sa kanya. Ayos lang sa akin yun. Ngunit ng mas malaking pera na yung nakuha sa'yo, hindi ko na yun mapapalagpas. Paliwanag ba yung sinasabi mo? Hindi paninira? No, I am telling the truth. At yung pera na binigay ko sa kanya ay para sa mama niya. Ako ang nagbayad sa pang-ospital ng mama niya. At yung pera mo, ubos na bago pa man yung operation ni tita. Anong ibig mong sabihin? Isang gambler si Chris. At naubos niya ang pera mo nung araw na yon. Kaya nagtago siya sa'yo. And I'm sorry kasi hindi ko agad sinabi sa'yo na magkaibigan kami ni Chris. Natakot ako. Ayokong lumayo ka sa akin dahil magkaibigan kami. Kaya sinabihan ko siyang lumayo na sa'yo. Hindi ka ba gumagawa-gawa lang ng istorya? You can ask him. Pero sinasabi ko yung lahat ng to para paniwalaan mo ko. Na hindi kita pinaglaruan. Dahil hindi ko paglalaruan yung taong gusto ko. Anong ibig mong sabihin? I like you. Simula nang iligtas mo ako sa mga nambubuli sa akin nung bata pa tayo. Naaalala mo ba to? Yung isang panali ko? 'Di ba? Binigay mo to sa akin nun. And I've been keeping this simula nun. 'Di ba nasabi mong magiging isang flight attendant ka din paglaki mo? Kaya heto ako, isang piloto. Ikaw ang inspirasyon ko kung bakit ito yung pinili kong propesyon. Hindi ako makapaniwala. Napakaliit ng mundo. I'm sorry kung hindi agad kita nakilala, Sabrina. Akala ko kapangalan mo lang siya. Ngunit nang sabihin mo sa akin na may pareho kang panali na nawala nung bata ka pa, alam kong ikaw yung babaeng hinihintay at hinahanap ko. So, ang sinasabi mong babae noon na hinihintay mo ay ako? Hey, okay ka lang ba? Ha? Teka, nahihilo ako. Nakakahilo kasi yung kagwapuhan mo. So, bati na tayo. Pinapatawad mo na ako. Dinadaan mo naman ako sa kagwapuhan mo eh. Teka, pag-iisipan ko pa. Kung mapapatawad mo ako dahil sa mukha ko, masasabi ko talagang blessing na naging gwapo ako. I never appreciate my beauty. Ngayon lang, na ikaw ang naakit nito. Ewan ko sa'yo, ang lakas mo naman magpahina ng tuhod. So, your answer is? Bibigyan mo ba ako ng choice? Oo. Sige. At yes lang yung tinatanggap ko. Ayos ka din, no? Pwede ko bang itali ito sa buhok mo? Sige. Huy, ano yun? Ba't may nagnanakaw? Inakit ako ng pisngi mo eh. Nicholas, alam mo ikaw yung kahinaan ko, umayos ka. Hindi ko alam na piloto ka. Ang sabi nun ni tita, sub-teacher ka lang. Tama, totoo naman. Pero nung panahong yon, hindi pa ako bumabalik sa trabaho. Ngayon lang ulit. Lalo na naalam kong ito yung unang lipad mo. Talagang alam mo bang magpalipad ng eroplano? Sinusubukan mo ba yung kakayahan ko? Hindi pa ba halata? I'll court you, Sabrina. Kahit ilang months pa akong maghintay, liligawan kita. May choice ba ako? Bibigyan kita ng choice. Kahit hindi ako bigyan ng choice, mukhang alam ko na. Oo. Hindi na ako hinintay ni Nicholas na magsalita ulit. Niyakap niya ako. Sobrang saya ng nararamdaman ko sa mga oras na to. Alam kong marami pa kaming pagdadaanan, pero ang makasama siya sa paglalakbay sa ulap, ang pinakamagandang memoryang aking aalagaan. Handa ka na ba sa panghabang buhay na paglalakbay, Miss Flight Attendant? Handa na, Captain. Matapos na sabay naming tuparin ni Nicholas sa mga pangarap namin, ay kinasal na rin kami kalaunan nung handa na kami pareho mag-settle at bumuo ng pamilya. Suportado naman ng mga malalapit sa amin at makalipas nga ng ilang taon, ay may bago ng kalaro si Leo. Yon ang unang baby namin ni Nicholas na si Sonny. Ang nagpaulan lalo ng kagalakan at kasiyahan sa aming pagsasama. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig
ni Nicolas, at ni Sabrina. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong aming hatid sa inyo. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagkikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Siren.